Samantala, 2 toneladang posters at iba pang campaign materials na wala sa tamang lugar ang nababaklas ng MMDA kada araw. Samantala, pinag-aaralan naman ng COMELEC kung mabibigyan pa ng resibo ang mga botante sa araw ng eleksyon. Balita hatid ni Cedric Castillo. Mula nang magsimula ang kampanya, gabundok na sa dami ang EPAL posters na nakumpiska ng MMDA sa Oplan Baklas. Ito yung mga wala sa tamang sukat at mga ikinabit sa mga bawal na lugar gaya ng mga puno, poste at kawad ng kuryente. Ayon sa MMDA, 2 toneladang posters ang nababaklas nila kada araw. Iipunin daw muna nila ang mga nakukuhang illegal campaign materials at pagkatapos ng eleksyon, idodonate ang mga ito sa mga grupong pwedeng makinabang sa mga ito. May mga nagre-request ng aking chairman na baka pwede raw i-donate yung mga tarpaulin sa kanilang eskwelahan. 3 buwan na lang bago ang eleksyon, pero tila hindi pa rin nauubusan ng pagsubok ang COMELEC. Matapos ang ilang aberya sa mock voting, hamon naman sa COMELEC kung magagamit ba ang feature ng vote counting machine na magbigay ng resibo sa mga botante. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, mas marami magiging problema oras na gawin nila ito. Kapag inactivate ito, kakailanganin daw ng 5 hanggang 7 oras na dagdag sa oras ng botohan. Tumatagal daw kasi ng 13 minuto ang pag-print sa resibo. Maaari rin daw itong maging paraan ng vote buying. Gayunpaman, pag-aaralan pa rin daw itong mabuti ng COMELEC. Patuloy ding sinusolusyonan ng COMELEC ang pahirapang transmission ng bilang ng mga boto mula sa ilang lugar kung saan mahina ang cellular internet signal. Sa mock elections, gumamit ng satellite sa transmission ng resulta kaya mas mabilis. Pero sa mismong eleksyon, cellular internet daw ang gagamitin. Ang hamon nga lang is that yung transmission natin noong 2010 was 90%, in 2013 it was only 76%. So kailangan natin siguraduhin na maiakit ulit yung transmission rate. Cedric Castillo, GMA News.